kapating, welcome dito sa ating pinakabagong segment dito sa Sharks Billiards Association. Ito ang Usapang Pro at ngayong gabi kasama natin itong ating 10-ball world champion, Jonas Magpantay. Jonas, magandang gabi sa iyo ha. Maganda gabi, maganda gabi. Ayun, yung una nating tanong sa iyo kapag yung laban nagiging hil-hil na yung laban, no? Tapos isang bola na lang yung kailangan para manalo ka. Ano yung mga tumatakbo sa isipan mo nun? Mas pag hilihil kasi kadalasan andyan talaga yung pressure, no? Ang iniisip ko na lang, lalo kapag last ball na lang, sablay talo na lang. Kung baga, kapag sumablay ako, talo ko. Oo. Pag naihulog ko, siyempre masaya. Pero kapag natalo tayo sa game na yon, may susunod pa namang game. Kaya ang mindset ko, babawi lang ako palagi. No, pero yung kasalungat naman ng tanong na yun, pero paano mo naman kinakalma yung kamay mo kapag kunyari, umalog yung tira mo? Paano mo naman kinakalma yung loob mo nun pag umalog yung tira mo sa mga ganong klaseng tira? Ayun ang sinasabing hinga-hinga lang. Kapag gano'n na, kapag nararamdaman mo na yung pressure mo na sa tingin mo, hindi mo na kinakaya yung kaba, at lalo na kapag nakalugang ka, next game, doon na ako hihinga ng malalim. Coming from the world champion, hinga-hinga lang kapag Kasi yung iba kasing player, natatakot silang ipakita nila lalo na sa camera, Oo. yung paghinga nila eh. Oo. Sasabihan sila ng mga, lalo na mga basher na kabado to, kabado, nervyoso. Pero para sa akin, wala, dapat ilabas mo para yung pressure natin mawala. Dito sa sport natin na bilyar, hindi laging pumapabor yung swerte. Paano mo naman ngayon hinahandle yung mga bad break, yung mga hindi inaasahang mga error, katulad sa mga laban nyo kanina or sa mga nakaraan mong laban? Tulad nga nung nang laban namin nakaraan, 2 game ako, bumalik ako scratch. Ngayon, kapag gano'n nangyayari, syempre, sasabihan kami ng aming coach na i-adjust mo na. Syempre, sa sunod na break, i-adjust mo na. Kaya nito, yung kanina, kung napansin nyo, hindi ako na-scratch sa break, di ba? Oo. Kasi yung may binagawa kong konting tira sa break ko eh. Ang ginagawa ko, sinasapul ko na lang kahit hindi masyadong malakas. Basta kailangan masapul mo yung unok para yung pamato hindi lumihis, hindi siya may scratch. O pag nagka-error ka na ganun, paano mo naman nababalik uli yung focus mo dun sa susunod na pagbalik mo dun sa mesa? Ayun, kailangan wag mo lang isipin yung mga error mo. Kailangan focus ka lang sa mesa, kailangan wala kang isipin sa mesa lang nakatingin. Sa tingin mo bilang world champion, ano ba yung importante? Yung quantity, yung dami ng beses na nagpupunta ka sa mesa na mag-practice o yung mga drills na ginagawa nyo na habang naglalaro bilang isang pro na rin? Narating ko yung ganitong serie ko sa bilyar na hindi naman talaga ako nagdi-drills. At saka, kumbaga, yung practice mo, kaya yung iba, hindi gumagaling kahit siguro, ensayo ko ng ensayo. Yung iba, nag-ensayo, 1 oras, 2 oras. Dapat, hindi ganun. Kailangan, at least 3 hours a day talaga. Ngayon, at saka, kahit mag-practice ka dyan, 3 oras, 4 na oras, kung wala naman sa puso mo yung ginagawa mo, kung hindi ka seryoso sa ensayo mo, wala din. Kailangan, kahit ensayo lang yan, kailangan seryoso ka. Kumbaga, kalaban mo yung sarili mo. So, speaking of kalaban yung sarili, ginagawa mo din ba yun? Yung ghost ball yung kalaban mo? Oo, ginagawa ko yan. Ang totoo niya, nililista ko pa ngayong score ko eh. Yun. Sasargo ako, itataya ako, yung pinaka-practice ko. Kapag naubos ko, guguhitan ko yung sarili ko ng 1, 2. Kapag naubos ko, na-run out ko. Tapos kapag sumasablay ako, nililista ko sa ghosts. Kaya yung practice ko may pressure din talaga. Sa'yo naman, kailan mo masasabi na pag yung tira yung laban team mo? Sa akin na to, kunin ko na tong laban na to. Siguro, masasabi ko minsan kapag sa akin yung game na yun, kapag 3 rack na akong ubos ng ubos, kapag pasok na yung laro ko, Oo. masasabi ko na wala na, parang hindi na ito mananalo kasi hindi na ako sumasablay. May pangyayaring ganun talaga eh. O kumbaga may talagang pumipitik sa loob mo na ganyan na nararamdaman mo, champ? At saka kailangan din talaga batak ka sa ensayo, sa practice. Oo. Pag hindi kasi nagpa-practice, naninigas-nigas yung mga katawan natin eh. Itong SBA Season 2, mapapanood nyo sa lahat ng streaming platforms, Facebook, YouTube, at lahat ng social media sites natin. Ako nga pala si Doc Nicky Ang, kasama si Champ Jonas Magpantay. At salamat sa panonood ng Usapang Pro.